Mga ginang, kung kayo po ay isang babaeng higit sa 60 anyos, nais ko pong pakinggan ninyo akong mabuti dahil ang ibabahagi ko ay maaaring magbago sa lahat ng inyong akala tungkol sa inyong katawan. Ako po, si Dr. Mila De La Paz, isang doktor na dalubhasa sa geriatric care o pangangalaga sa mga nakatatanda sa loob ng mahigit 3 dekada. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang libu-libong kababaihan na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng edad. Linggo-linggo nakakaupo ko ang mabubuti at tapat na mga babaeng tulad ninyo na pumapasok sa aking klinika sa Makati na may pakiramdam ng panghihina ng loob, pagkadiskonekta at lubos na pagkalito. Hindi ito dahil nawala na ang kanilang pagnanasa para sa intimacy, kundi dahil ang kanilang mga katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. At sa maraming kaso ang salarin ay hindi lang edad. Ito ay isang bagay na mas karaniwan at lihim na nakakasira ang paraan ng inyong pag-masturbate. Tama po ang narinig ninyo. Isang simple at karaniwang pagkakamali na ginagawa ng pribado ang tahimik na sumasabotahe sa inyong kakayahang makaramdam ng kaligayahan at karamihan sa mga kababaihan ay walang ideya na ginagawa pala nila ito. Inilaan ko ang aking karera sa pag-unawa sa mga komplikasyon ng sexual health ng kababaihan at ang natuklasan ko ay malalim. Ang paraan ng paghawak ninyo sa inyong sarili ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa paghilom at pagpapalalim ng inyong kaligayahan o maaari itong maging mismong bagay na sumisira dito. Ang mga nakasanayan na maaaring nagsilbi sa inyo noong kayo ay nasa 30s ay maaaring na ngayon ang mga tahimik na sumisira sa inyong pagkaantig pagkatapos ng edad 60. Kaya ngayon aalisin ko ang kurtina upang ibunyag ang 5 pinakamalaking pagkakamali sa pag-masturbate na nakikita ko sa mga nakatatandang kababaihan, mga pagkakamali na maaaring sumabotahe sa sensitibidad, pamanhirin ang inyong mga nerve ending at magpahina sa inyong mga orgasm sa paglipas ng panahon. Ipinapangako ko sa inyo, kapag naunawaan ninyo kung ano ang mga ito, hindi na ninyo titingnan ang sarili ninyong kaligayahan sa parehong paraan muli. Bago tayo sumisid sa mga kritikal na kaalamang ito, maglaan po ng sandali para mag-subscribe at itap ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ng isa pang mahalagang tip na maaring maprotektahan ang inyong kalusugan at maibalik ang inyong kumpiyansa. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, gawin ninyo akong pabor at mag-type ng 1 sa mga komento sa ibaba. Kung hindi mag-type ng 0, ang inyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na lumikha ng content na tunay na nagsisilbi sa inyong mga pangangailangan. Sige, simulan na natin mag-umpisa tayo sa una at marahil pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga kababaihang higit sa 60. Ito ay isang bagay na tila hindi nakakasama kahit na epektibo sa sandaling iyon, ngunit sa paglipas ng panahon, dahan-dahan nitong binabago ang pag-iisip ng inyong utak at pinapahina ang natural na kakayahan ng inyong katawan na tumugon. Pag-usapan natin ito. Pagkakamali. Paghahabol sa isang masyadong matindi at hindi makatotohanang rurok climax. Isa sa mga pinakanakapipinsalang gawi na nakikita ko isa na tahimik na pumapatay sa sensitibidad at nagpapahina sa inyong natural na mga landas ng pagkaantig ay ang pag-asa sa iisang high-intensity na anyo ng stimulation. Ngayon gusto ko kayong kausapin hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang tao na nakaupo sa harap ng hindi mabilang na mabubuting babae, mga tapat na babaeng, tulad ng pasyente kong si Susana, na nalilito at nasasaktan dahil ang kanilang mga katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati kapag kasama ang kanilang partner. Sinasabi nila sa akin, Dra. De La Paz, nararamdaman ko pa rin po ang pagnanasa. Gusto ko pa rin kumonekta sa aking asawa, ngunit pagdating ng sandali wala akong maramdaman o hindi ko lang talaga maabot.
At halos sa bawat pagkakataon, kapag dahan-dahan kong sinisiyasat na tutuklasan ko ang parehong tahimik na salarin, maraming taon ng paggamit ng isang malakas na vibrator sa pinakamataas na setting nito na direktang nakatutok sa klitoris. Sa una ito ay tila epesyente marahil kahit nakapanapanabik. Ngunit ang tunay ninyong ginagawa ay sinasanay ninyo ang inyong utak na hanapin ang isang antas ng matinding stimulation na simpleng hindi umiiral sa natural na pakikipag-ugnayan sa isang partner. Ang inyong pagkaantig ay nagiging nakatali sa isang motor, hindi sa isang tao. Habang tumatagal ito, mas maraming dopamine ang hinihingi ng inyong utak para lang makaramdam ng kislap. Ang sobrang pagkakalantad na yon ay pumupurol sa inyong mga clitoral nerve ending, nagpapamanhid sa inyong sensitibidad at dahan-dahan, ngunit tiyak ang inyong katawan ay humihinto sa pagtugon sa banayad, mapagmahal at iba't ibang uri ng haplos. Bumababa ang natural na lubrication, nawawala ang sensasyon at nakakalimutan ng inyong katawan kung paano bumuo ng kaligayahan ng walang artipisyal na intensidad na yon. Ito ay hindi lamang isang teorya, ito ay agham. Nakikita ko ang mga resulta araw-araw sa aking klinika. Ang mas nakakabahala, ang patuloy na overstimulation na ito ay maaaring mag-trigger ng talamak na tensyon sa inyong pelvic region. Ang inyong mga kalamnan ay naninikip at ang inyong nervous system ay nananatili sa isang mababang antas ng stress. Nangangahulugan yon ng mas kaunting daloy ng dugo at mas kaunting pag-relax sa mismong lugar kung saan ninyo ito pinakakailangan. Sa paglipas ng panahon, ang mga orgasm ay nagiging mas mahirap abutin, hindi gaanong matindi, o tuluyan ng nawawala sa tuwing kasama ang partner. At sa lahat ng ito, karamihan sa mga kababaihan ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Sinisisi nila ito sa edad, ngunit hindi lang ito edad, ito ay isang pattern. At mabuti na lang ang mga pattern ay maaaring baguhin. Kung nais ninyong ibalik ang inyong sensitibidad, buhayin muli ang inyong natural na pagkaantig at maramdaman muli ang malalim at konektadong kaligayahan na yon, kailangan ninyong simulang iwanan ang iisang uri ng stimulation. Hayaan ang inyong katawan na matutunang muli kung ano ang pakiramdam ng tunay at buong katawang pagnanasa. Oo, maaring tila matamlay sa simula, ngunit maniwala kayo sa akin, ang susunod na mangyayari ay sulit. Dahil kapag nabawi na ninyo ang natural na ritmo ng inyong katawan, inilalatag ninyo ang pundasyon para sa pangmatagalan at makapangyarihang mga orgasm nang hindi nangangailangan ng isang device. At kung ritmo ang pag-uusapan, dadalhin tayo niyan sa susunod na nakatagong pagkakamali. Isa na tila inosente, kahit na lohikal, ngunit sa katunayan ay sumisira sa inyong potensyal para sa kaligayahan sa bawat paggawa ninyo nito. Pagkakamali, pagmamadali. Patungo sa dulo. Ang susunod na gawin na tahimik na sumisira sa sensasyon at nagnanakaw sa inyo ng malalim at kasiyasyang mga orgasm ay ang pagmamadali sa pagmasturbate, na parabang ito ay isang gawaing kailangang tapusin, hindi isang karanasang dapat damhin. Napakarami kong nakatatandang pasyente, tulad ng pasyente kong si Carla, na umupo sa aking harapan at nagsabi, "Wala akong oras, Dotra de la Paz. Tinatapos ko na lang agad." Naiintindihan ko. Abala ang buhay. Minsan gusto mo lang ng release. Ngunit ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan ay ang minadali at mekanikal na paraan na ito ay sumisira sa natural na proseso ng pagkaantig ng kanilang katawan. Kapag tinatrato ninyo ang kaligayahan na parang isang karera, patungo sa finish line, tumutugon ang inyong katawan sa pamamagitan ng pagpasok sa performance mode, masikip tensyonado at nagmamadali. Nagtitrigger ito sa inyong sympathetic nervous system, ang parehong sistema na aktibo tuwing tayo ay stressed o nasa panganib. At kapag naka-on ang sistemang iyon, automatiko nitong pinipigilan ang pagkaantig.
Pinaghihigpitan nito ang daloy ng dugo sa clitoris at vaginal tissues at pinipigilan ng natural na lubrication. Nangangahulugan ito na kahit na sa isip ninyo ay na-turn on kayo, sinasabihan ng inyong katawan na isara ang lahat. Nagdurusa ang pagkaantig. Nagiging matamlay ang kaligayahan, ang mga orgasm ay mababaw o tuluyan nang nawawala. Ang mensaheng natatanggap ng inyong katawan ay, hindi tayo ligtas. Hindi ito oras para magbukas. At sumusunod ang inyong nervous system. Ang mas malala pa, kapag nagmamadali kayo, nilalampasan ninyo ang banayad at unti-unting pagbuo ng pagkaantig na nagtuturo sa inyong katawan kung paano ganap na makisali. Nawawala ang mahalagang koneksyon sa pagitan ng inyong isip at katawan, sa pagitan ng inyong hininga at sensasyon. Sa halip na makiramdam, tinatapos ninyo lang. At hindi iyon ang disenyo ng inyong katawan. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente, lalo na sa mga nasa kanilang 60s at 70s, ang pagmasturbate ay hindi lang tungkol sa rurok. Ito ay tungkol sa sirkulasyon. Kapag ginawa ng may presensya at intensyon ito, ay nagiging isang ehersisyo sa malalim na paghinga, pag-activate ng nerve at pag-relax ng pelvic. Ang lahat ng ito ay kritikal na bahagi para sa masagana at malusog na sexual function. Ngunit kapag nagmamadali kayo, tinatanggal ninyo ang bawat isa sa mga benepisyong iyon. Isipin ninyo ito kung palagi lang kayong tumatakbo ng mabilis at hindi naglalaan ng oras para mag-stretch ang inyong katawan, ay maninigas at madaling mapipinsala. Ganoon din ang prinsipyo dito. Kung gusto ninyong ibalik ang buo at malalim na kaligayahan, kailangan ninyong magdahan-dahan, mag-focus. Ituon ang pansin sa paglalakbay ng pagkaantig, hindi lang sa destinasyon ng pagkaapurado. Hayaan ang inyong hininga na gabayan ng ritmo. Bigyan ng inyong katawan ng pahintulot na makiramdam, hindi lang tumapos. Dahil sa mga tahimik at mas mabagal na, sandaling iyon bumubuti ang daloy ng dugo, nagigising ang mga nerve at nagsisimulang bumalik ang inyong kumpiyansa. Ngunit may isa pang pisikal na gawi na nakikita ko sa mga nakatatandang kababaihan na mas nakakasira pa, at ito ay may kinalaman sa kung saan kayo literal na nakatuon. Ang ibabahagi ko ay maaring ikagulat ninyo, ngunit ipinapaliwanag nito kung bakit napakaraming kababaihan ang nakakaramdam ng pamamanhid, pagkabigo at pagkadiskonekta sa tunay na kaligayahan. Pagkakamali as GS3. Ang sobrang pagtuon sa clitoris lamang. Isa pang tahimik na pumapatay sa kaligayahan, isa na napakaraming kababaihan. Ang hindi na pagtatanto na problema ay ang pagtuon ng pansin lamang sa direktang clitoral stimulation. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nakausap ng mga babae, lalo na sa kanilang 60s at 70s, tulad ng pasyente kong si Diana na tumingin sa aking mga mata at nagsabing, "Pakiramdam ko po, hindi na ako naaantig kapag kasama ko ang aking partner. Walang epekto sa akin ng intercourse." Kapag tinanong ko sila kung paano nila pinapaligaya ang kanilang sarili, tahimik na lumalabas ang katotohanan dekada ng paggamit ng matindi at direktang pressure sa clitoris para lang mabilis na labasan. Ito ay isang gawi na dahan-dahang nabubuo, madalas, dahil sa pagnanais na maging epesyente o kakulangan ng kaalaman tungkol sa kanilang sariling anatomy. Ngunit heto ang hindi nila alam, nagdudulot ito ng isang tunay na problema sa pandama kapag palagi kayong nakatuon sa isang maliit at makapangyarihang lugar lamang, higit pa sa pagsasanay sa inyong katawan na tumugon sa isang partikular na haplos ang inyong ginagawa. Sa katunayan, pinababayaan ninyo ang buong network ng mga ugat nerves sa buong vulva, ari, vagina at balakang pelvis. Sa paglipas ng panahon, nagsisimulang baliwalain ng inyong utak ang iba pang mga potensyal na pleasure zones na ito. Ang clitoris na lang ang tanging nagre-rehistro at madalas itong nangangailangan ng mas matindi pang stimulation para gumana. Ang mas malala pa, ang ganitong uri ng sobrang pagtuon ay maaaring lumikha ng isang pagkadiskonekta. Ang natitirang bahagi ng inyong katawan
ay hindi kasali sa selebrasyon. Tinuturuan ninyo ang inyong utak na ang orgasm ay isang lokal at mekanikal na kaganapan, hindi isang buong katawang alon ng kaligayahan. Lumilikha ito ng isang mabisyo na siklo habang mas kaunti ang nararamdaman ninyo sa ibang bahagi, mas lalo kayong nagtutuon sa isang lugar na gumagana. At habang mas lalo kayong nagtutuon doon, mas lalong kumukupas ang natitirang bahagi ng inyong sensualidad. Sa kalaunan ng haplos ng inyong partner sa panahon ng intercourse o foreplay, ay hindi na nagre-rehistro. Nahihirapan ang inyong utak na kumonekta sa emosyonal o pisikal na paraan dahil na program na ito na asahan ng isang uri lamang ng stimulation, isa na binabaliwala ang kabuuang kalikasan ng pagkaantig ng isang babae. Nakapagtrabaho ako sa mga kababaihan na nakaramdam ng malalim na kahihiyan tungkol dito, kumbinsido na sila ay sira. Ngunit hindi sila sira. Sila ay simpleng nasanay lamang ang kanilang katawan sa isang limitadong tugon. At sa tamang kamalayan at banayad na paggalugad, nagawa nilang baligtarin ito. Hindi ninyo kailangang isuko ang kaligayahan. Kailangan ninyo lang muling tuklasin ang isang mas malawak at mas malawak na anyo nito. Kung gusto ninyong maibalik ang inyong buong katawang sensitibidad, kung gusto ninyong maranasan muli ang mga malalim at konektadong orgasm na yon, nagsisimula ito sa pagpapalawak ng inyong pokus. Bigyan ang inyong katawan ng pahintulot na makaramdam sa mga bagong paraan. Magugulat kayo kung gaano kabilis maaring muling magising ang inyong sensualidad kapag simpleng ginalugad ninyo ang higit pa sa iisang punto. Ngayon, kung muling paggising ang pag-uusapan, may isa pang lugar na lubos na binabaliwala ng karamihan sa mga kababaihan. Wala itong kinalaman sa inyong mga kamay, ngunit kinokontrol nito ang mismong mga kalamnan na lumilikha ng mga orgasmic contraction. Baliwalain ito at walang ibang teknik ang makapagpapanumbalik ng inyong kaligayahan. Pagkakamali, Shopee 4, pagbaliwala sa inyong pelvic floor, ang bagay na lubos na binabaliwala ng karamihan sa mga kababaihan, ngunit talagang hindi dapat, ay ang kritikal na papel ng pelvic floor sa pagpapanatili ng masagana at malusog na sexual function. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang ng mga kababaihan sa kanilang 60s at 70s, tulad ng isang pasyenteng nagngangalang Elena, ang tumingin sa akin na may pagkabigo at pagkalito na nagsasabing, "Hindi ko po maintindihan, Dr. Adela Paz. Wala naman po akong ginagawang mali. Naaantig ako, ngunit ang orgasm ay mahina o hindi lang talaga nangyayari." At madalas doon ko binabanggit ang isang bahagi ng katawan na hindi nila kailanman naisip, ang pelvic floor. Ang grupo ng mga kalamnan na ito na nasa ilalim ng inyong tiyan ay maaaring hindi nakikita, ngunit may mahalagang papel sila sa pagpapataas ng daloy ng dugo sa clitoris at ari pagsuporta sa sensasyon at paglikha ng mga ritmikong pag-urong ng orgasm. Kapag ang mga kalamnan ng pelvic floor ay mahina o palaging masikip gaya ng madalas na nangyayari sa mga nakatatandang kababaihan pagkatapos ng panganganak at menopause, nakakagambala ito sa masilang proseso na nagbibigay daan para sa ganap na pagkaantig at rurok. Maaari ninyong maramdaman na ang inyong kaligayahan ay tumitigil sa isang punto at pagkatapos ay kumukupas o makaramdam ng nakakabigo na kakulangan ng intensidad. Hindi lang yun pagtanda, iyon ay ang pagkabigo ng inyong pelvic floor na suportahan ang mga nerve at daloy ng dugo na ginagawang posible ang kaligayahan. Maaari pa itong humantong sa pananakit, sa panahon ng intimacy, sa panahon ng pag-masturbate kung hindi ninyo ginagamit ng maayos ang mga kalamnan na ito, o mas masahol pa kung nagdaragdag kayo ng dagdag na tensyon mula sa stress mababaw na paghinga o hindi magandang postura, aktibo ninyong kinakalaban ang natural na mekanismo ng kaligayahan ng inyong katawan. Nakita ko ang mga kababaihan na lubos na nagbago ang sitwasyon sa pamamagitan lamang ng pag-aaral kung paano i-activate at i-relax ang kanilang pelvic floor. Hindi ito nangangailangan ng operasyon gamot
o mamahaling kagamitan kamalayan at pagiging consistent lang. Ang simpleng Kegel exercises at reverse Kegels para maglabas ng tensyon maingat na paghinga at kahit na ang pagpapanatili ng tamang postura sa panahon ng pagkaantig ay maaring lubos na mapabuti ang daloy ng dugo at tugon ng nerve. Ang mga resulta ay mas malakas na orgasm, mas mataas na sensasyon at mas maraming kontrol. Ngunit higit sa lahat, isang pakiramdam ng pisikal na kumpiyansa ang bumabalik sa katawan, isang pakiramdam na inakala ng maraming kababaihan na nawala na magpakailanman. At heto ang personal na bahagi. May mga nakatatandang kababaihan na bumalik sa aking opisina pagkatapos lamang ng ilang linggo ng pagsasanay sa pelvic floor at sinabi sa akin na may luha sa kanilang mga mata. Pakiramdam ko buhay na ulit ang katawan ko. Iyon ang posible kapag itinigil ninyo ang pagbaliwala sa mahalagang bahaging ito ng inyong katawan. Kapag itinigil ninyo ang pagtrato sa pag-masturbate na parang isang gawain at simulang itrato ito bilang isang buong katawang karanasan na ito ay dapat noon pa man. Ngayon lahat ng ito ay humahantong sa pinakabinabaliwala at sa maraming paraan pinakamapanganib na pagkakamali sa lahat. Hindi ito pisikal, ito ay emosyonal. At ito ang dahilan kung bakit maraming kababaihan kahit na ayusin na ang lahat ay nahihirapan pa rin sa matamlay na kaligayahan. Kung nakapag-masturbate na kayo dahil sa kalungkutan pagkabagot o stress, kailangan ninyong marinig ito. Pagkakamali, shifts 5. Pag-masturbate para manhidi ng emosyon. Marahil ang pinakabinabaliwalang pagkakamali sa lahat ang isa na tumatama ng mas malalim kaysa sa katawan at dahan-dahang umuubos sa inyong kakayahang makaramdam ng malalim na kaligayahan ay ang paggamit ng pag-masturbate bilang isang pagtakas mula sa emosyonal na hirap. Gusto ko pong maging tapat sa inyo, ito ay isang bagay na bihirang pag-usapan ng mga kababaihan. Ngunit nakaupo ako sa aking opisina kasama ang mga malalakas at mararangal na kababaihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na tahimik na umaamin na kapag sila ay nakakaramdam ng kalungkutan, pagkabalisa o pagkadiskonekta, bumabaling sila sa pag-masturbate. Hindi dahil sa tunay na pagnanasa, kundi para pamanhirin ng sakit na nararamdaman. Bagamat maaaring magdulot ito ng panandaliang ginhawa, lumilikha ito ng isang mapanganib na pangmatagalang pattern. Nagsisimulang iugnay ng inyong katawan ang pagkaantig hindi sa koneksyon kagalakan o intimacy, kundi sa stress pagkabagot o pag-iwas sa emosyon. At heto ang susunod na mangyayari, nagsisimulang magkamali ang inyong nervous system. Ang mga daluyan ng dugo sa inyong pelvic region ay tumatanggap ng mas kaunting daloy. Ang inyong heart rate ay nananatiling mataas at ang inyong katawan ay nananatiling tensyonado. Lahat ng ito ay sumisira sa inyong kakayahang makamit ang isang malalim at kasiyasyang orgasm dahil para ganap na magbukas ang inyong katawan sa kaligayahan, kailangan nitong maramdaman na ito ay ligtas na roroon sa kasalukuyan at handang tumanggap. Ngunit kapag ang pag-masturbate ay naging inyong go-to tool para sa pag-iwas sa mahihirap na emosyon ng buhay, tinuturuan nito ang inyong sistema na manatili sa isang palaging mababang antas ng stress response. Kumukupas ang sensasyon, humihina ang mga orgasm at ang kaligayahan ay nagiging anino ng kung ano ito dapat. At walang nagsasabi sa inyo na ang emosyonal na pagka-disconnectang ito ay maaaring ugat ng pisikal na problema. Naaalala ko ang isang pasyente, si Judy, na nasa huling bahagi ng kanyang 60s, isang byuda na naliligaw ng landas matapos lumipat ang kanyang mga anak. Inamin niya na ilang taon na siyang hindi tunay na nakakonekta sa sarili niyang katawan. Sinabi niya na madalas siyang mag-masturbate, ngunit hindi ito kailanman nakakasya. Hindi siya nito kailanman iniwang may pakiramdam na buhay, kundi hungkag lamang. Nagtrabaho kami ng sama-sama upang muling itayo ang relasyon sa kanyang sariling katawan. Nagdahan-dahan muling kumonekta
sa tunay na pagnanasa at gumamit ng mindfulness upang palitan ang mga luma at hungkag na pattern. Sa loob ng ilang linggo, hindi lamang bumalik ang kanyang kakayahang makaramdam ng kaligayahan, kundi pati na rin ang kanyang mood, kumpiyansa at enerhiya. Kita ninyo, ito ay higit pa sa mechanics. Ito ay tungkol sa kahulugan. Ito ay tungkol sa pagpili ng intimacy, kahit sa inyong sarili, hindi lang stimulation. Kapag nakikibahagi kayo sa self-pleasure mula sa isang lugar ng presensya, hindi sakit nagbubukas ang inyong katawan. Mas malayang dumadaloy ang dugo. Ang inyong mga orgasm ay bumabalik na may higit na lakas. Ang inyong pagkakakilanlan ay bumabalik. Iyon ang nais ko para sa inyo. Ngayong alam na ninyo ang 5 kritikal na pagkakamaling ito, may isang huling bahagi na kailangan nating pag-usapan. Dahil ang impormasyon lamang ay hindi nagbabago ng inyong buhay. Ang ginagawa ninyo dito ang siyang nagbabago. Kaya hayaan ninyo akong gabayan kayo sa mga pagbabagong maaari ninyong simulang gawin ngayon upang muling itayo ang inyong sensitibidad, ibalik ang inyong kumpiyansa, at muling pag-alabi ng bahagi ninyo na hindi naman talaga umalis. Ang landas pasulong muling pagbawi sa inyong sigla. Habang binubuo natin ito, gusto ko kayong iwanan ng isang bagay na mas malalim kaysa sa mga tip lamang. Ito ay isang katotohanan na nasaksihan ko ng paulit-ulit sa mga kababaihan na aking ginamot. Ang tahimik na nagnanakaw sa inyong kakayahang makaramdam ng kaligayahan ay hindi lang oras o malas o edad. Ito ay ang maliliit at hindi napapansing mga gawi, ang labis na pag-asa sa matinding stimulasyon na pumupurol sa inyong sensitibidad, ang mga minadaling sandali na naghudyat sa inyong katawan na magsara ang sobrang pagtuon na binaliwala ang potensyal ng inyong katawan, ang mga nakalimutang kalamnan sa inyong pelvic floor, at ang mga pagkakataong hinanap ninyo ang release. Gayong ang talagang kailangan ninyo ay koneksyon. At higit sa lahat, ito ay ang unti-unting paniniwala na tapos na ang inyong mga araw ng tunay na pagnanasa. Ngunit hayaan ninyo akong sabihin sa inyo ang isang bagay na natutunan ko mula sa 3 dekada sa kalusugan ng kababaihan. Kapag ang isang babae ay muling kumonekta sa kanyang katawan, lahat ay nagbabago. Bumabalik ang daloy ng dugo. Tumaas ang kumpiyansa. Bumabalik ang kaligayahan, hindi lang sa pisikal, kundi may kahulugan, may kapangyarihan. Hindi ninyo kailangang maging bata para maramdaman muli na kayo ay isang masigla at sensual na babae. Kailangan ninyo lang itigil ang pagkontra sa inyong katawan at simulang makipagtulungan dito. Kung anumang bahagi ng aking ibinahagi ngayon ay tumama sa inyo, seryosohin ninyo ito. Ang inyong katawan ay nakikinig pa rin at hindi pa huli ang lahat para baguhin ang mga bagay. Nakita ko na itong nangyari sa edad na 60-70, kahit 85. Aral mula kay Dr. De La Paz, ang pinakamahalagang aral na maibibigay ko sa inyo ay ito: ang inyong katawan ay may pambihirang kakayahang maghilom, ngunit hindi nito magagawa iyon kung hindi kayo katuwang. Ang tunay na sigla ay hindi tungkol sa paghabol sa isang alaala ng kung sino kayo dati. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang inyong sarili kung nasaan kayo ngayon ng may katapatan at kabaitan. Itigil ang pagsisi sa inyong sarili at simulang bigyan ng kapangyarihan ang inyong sarili sa pamamagitan ng kaalaman. Karapat-dapat kayong makaramdam na buhay sensual at buo muli. Kaya simulan ninyo ngayon. Hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Isang tamang desisyon na lang ang layo ninyo mula sa pagsisimula ng paglalakbay pabalik sa inyong sarili. Gusto ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Nakatulong po ba ito? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin. Kung nakita ninyong may halaga ito, mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa pamumuhay ng inyong pinakamahusay at pinakamalusog na buhay
sa anumang edad. Ang inyong paglalakbay patungo sa panibagong kumpiyansa ay nagsisimula na ngayon.